Nalaman natin na ang worship na ito sa Lumang Tipan, ang worship sa Lumang Tipan ay earthly worship. Ang earthly worship ay naka-base sa temple worship. Ang Lumang Tipan at sa panahon ni Jesus, ang worship ay nangyayari sa place, sa isang location. Nasaan ang worship? Ang worship ay nasa Harabay. Diba? At yung sa 3 parts ng temple, walang nakakapasok, kundi sino na ulit? Mga Levites, diba? Kaya sabi ko na kahit si Jesus hindi nakapasok sa temple, nasa vicinity lang siya. Bakit? Dahil si Jesus ay hindi Levi, hindi Leviin, hindi siya Levi. Siya ay Judah. Mga taga-Judah, vicinity pwede, pero hindi pwede sa temple itself. Yung, kung nasaan yung praise and labor, sa outside court, sa holy place, kung nasaan yung table of salah, yung menorah, tapos yung altar of incense. At mas lalo na, sa holy holies, sino ang nakakapasok lang? Ang high priest, diba? At kailan? Yung Lord, diba? Kaya ibig sabihin, very restrictive ang worship noon. Allowed lang ang mga tao binigyan ng Diyos ng license pumasok sa temple. At hindi lahat pwede pumasok sa temple. Ibig sabihin sa physical worship ng Diyos, pag hindi ka pinili ng Diyos as hindi ka pinanganak sa tribe ng Levi, outside ka sa temple worship. Diyan ka sa vicinity. Ito yung temple na divided into 3 parts, diba? Yung temple na pinadayo ni Haring Herod, diba? Di ba nagkaroon ng aliyah, yung first aliyah, si Rubabel, si Ezra, Nehemiah. Yung pagbalik nila, ang pakit ng temple. Dahil di ba nawasak yung temple? Temple ay nawasak nila na rin. Sila nawasak? Pag-start, mga Babylonians, di ba? Binawasak yung first temple. Nung nireconstruct nila, yung materials kasi, hindi kasing glorious ng tanong ng Solomon. At somehow, konti na rin yung mga naibalik galing Babylon. Nakaw ng mga Babylonian yung mga ibang baso. Mga gold na part ng yung King of Solomon, gold ang lahat ng gamit ni Haring Solomon. Nung nirebuild na nila sa Rubabel, ng Nehemiah ang wall, yung temple, kahit napangit yung temple na yun. Ang sabi ng isang prophet, the glory of the latter house is greater than the glory of the former house. Ibig sabihin, yung the latter house, yung later na temple na i-build, ay mas grabe pa kaysa sa former house. Former house is referring to Solomon's temple. I submit this to you, ang pinakamagandang temple sa ibabaw ng mundo ay Solomon's temple. Not the temple na pinatayo ni Zerubbabel, not even the temple na pinatayo ni Haring Herod. Di ba pinatayo ng sino na ulit nagpatayo? Sina Zerubbabel, nung sila yung nag-aliyah, di ba? Nagkaroon ng aliyah after 7 years nila sa Babylon. Tapos nirebuild yung temple. Pangit. Tapos, pinaganda niya ni Haring Herodes. Ano yung Harabay niya, yung platform na yan, ang ginawa ni Haring Herodes, kulang yung hill kulang yung, nasa hill lang siya, nung panahon ni Solomon at panahon ni Haring Zerubbabel, napakaliit lang ng hill. Nandito yung city of David sa baba. Lift up on my eyes on the hill from whence my help comes from. Sabi niya David, dito sa hill na ito, nandun lang yung Harabay. Ang place lang niya, mga kapatid, kung alam niyo kung nasaan
Alam niyo kung nasaan yung tunnel? Hasmonian Tunnel. Sa'yo lang punta na sa Hasmonian Tunnel. Ano tayo? Hindi ko tayo nakakapunta. Ito yung Wailing Wall, di ba? Sa Wailing Wall, kapatid, meron kong sa ilalim nun ay may excavation. At ang tawag natin dyan ay Western Wall Tunnels or Hasmonian Tunnels. May tunnel dyan. Tapos meron area doon na pinagpipray ng mga Hudyo. Bakit pinagpipray ng Hudyo? Dahil doon nakatapat mismo yung Holy of Holies. Dito mo sila. Talaga sila. May pamahiin sila na pagkamalapit ka sa Holy of Holies, mas malapit ka sa Diyos. May pamahiin sila ganun. Dito sa Western Wall Tunnels. Ngayon, dito, yung Western Wall Tunnels ay kung saan nagpipray yung mga Hudyo ngayon, sa tapat noon, sa loob ng Temple Mount, nandun mismo yung temple. Kaya yung temple mismo ay napakaliit. Alam mo ginawa ni Haring Hero? Ito yung hill, di ba? Yung ginawa niya, pinatampakan niya. Tapos gumawa siya ng platform. Pinantay. Ito yung hill lang, ano? Ginawa niyong napakaliit. Kaya meron tayo ngayong tinatawag na Harabani. Dahil, di ba ito lang yung temple dati? Ginawa niyong platform. Gumawa siya ng platform. Ito yung temple. Tapos, ito yung mga tao dito na, circle, di ba? Diyan sa vicinity na yan. Ito yung temple itself. Kasing, pa-imagine kung hindi pa kayo nakapunta, no? Drawing sa utak pagka hindi niyo pa natin. Pero gusto kong ibig sabihin ko dito ng konti. Tinala ko talaga ni Haring Herod ang temple. Pero ang sabi ni, kahit pa man ganun pinalaki ni Haring Herod, ang sabi ng isang prophet, the glory of the latter house is greater than the former house. At he's referring to, pagka sinabi niyang latter house, is referring to the temple of Zerubbabel at saka temple of Haring Herod. Sundan niyo pa ba ako? Malayo. Nasundan mo pa ako, Ate Elena? Hindi mo kayo. Ibig sabihin nito. May tatlong temple, diba? Haring Solomon Temple, Zerubbabel Temple, at saka Haring Herod Temple. Yung dalawang temple na pangalawa at pangatlo ay former temple, ay latter temple, at yung unang temple ay yun yung former house, diba? Yung former temple. Ang sabi ng prophet, yung latter temple ay mas glorious pa, mas greater pa kaysa sa former temple, yung temple ni Solomon. Na pagsasabihin natin ang totoo, pag tinignan mo yung first temple, siya ang most glorious sa kanilang temple. Bakit nakakali doon most glorious doon? Yung first temple. Hindi ka nagtripan. Tigtawin ko kaya alam niya. Bakit glorious ang first temple? Made of gold. And the wisest king built it. Sino nag-build? First temple. The wisest king. King Solomon. Merong, nung ako nagtatrabaho dyan sa Montesdorf, Goysiaman, sinabi sa akin ni Rabbanito, sabi ni Rabbi Shalom, yung ginawang temple ni Haring Solomon, may mga buttons na siya. Pag umapak ka, iikot yung mag-isa. May, hindi pa computerized, yung may form siya using gravity, tsaka yung mga, nagtalalan yun, yung, nagtalalan doon sa spring. Pag bumabalik, kay nunat mo ay nabalik, yung spring, matigas na, no? Alam niyo ba yan? Spiral? Parang sa door, pagka Oo, yung binuksan mo po sa mga kaya babalik siya mag-isa. Ang prinsipo, talagang ang galing-galing daw ng pagkagawa ni Sol.
I wish nakita natin. So, napakatalino. Pag may napahawak ka, andar mag-isa yun. Kaya sabi ng mga Hudyo, kaya hindi nanakaw ng sabi ng scripture, nakuha yung Ark of the Covenant. Pero ang sabi ng mga Hudyo, mahirap nakawag yung Ark of the Covenant. Dahil pagka i-access mo na yung Ark of the Covenant, may automatic yung parang ilalaglag niya yung Ark of the Covenant sa malalim. Hindi mo makikita na tatago ni may system si Haring Solomon na pamamaraan na pag may talakaw, mamamatay ka muna bago mo makuha yung Ark of the Covenant. Ganun daw kung galing si Haring Solomon. Naggaling-galing ni Haring Solomon. At ginamit siya ng Diyos during his lifetime. Nahilalang siya sa chicks, no? Nahilalang siya magaling sa babae. Ang kahinaan niya yung babae, pero napakagaling niya sa lahat. Ang sabi ng isang teacher ko sa Bible school, nakapapag-aralan daw ni Solomon yung language ng mga tutubing, ng mga ibon, kaya niya makapag-communicate sa mga hayop. Klaseng utak ko na ngayon yun. Yung mga dog trainer, siguro may konting utak na gano'n. Pero di ba, ang style lang naman ng dog trainer, reward system yan, di ba? Para i-reinforce mo yung activity na ginagawa niya. Reward system yan, di ba? Yung aso, yung mga tinitrain yung mga, di ba? Pero siya daw, pinag-aaralan niya yung language. Paano magsalita yung ibon, paano mag-express yung ibon ng kanyang gustong ibig sabihin. Kaya ma-invite niya daw yung mga hayop doon sa tempo, sa pala. Nakapapag-aral. Sana gawin tayo katalino. Talino na tayo mag-like sa Facebook at mag-post, no? Alam natin, no? Si Haring Solomon talagang very interesting. Hindi lang siya pa-chicks, ay okay na sana siya. Basta ang ibig sabihin, ang sabi ng isang propeta, the glory of the latter house is greater than the former house. I submit this to you, nagtatanong na baka pahaba pa tayo, na ang ibig sabihin ng prophet na mas maganda yung temple ni Haring Herod kaysa yung temple ni Haring Solomon dahil ang temple ni Haring Herod ay napasyalan ni Jesus yung vicinity ng temple na yun. Again, sabi dito yung hindi nakapasok si Jesus sa loob ng temple. Saan hindi na talaga nakapasok sa di ba meron tayong nanonood si Jesus doon sa temple na nagbigay ng sing, di ba? At tingin si Jesus doon sa lalagyan, di ba? Si Jesus, may access siya sa temple dahil tingin siya sa sarili niya, ako may-ari ng temple. Pero yung sa Levitical law, wala siyang right sa temple. Naintindihan niyo? Walang right si Jesus sa temple. Dahil si Jesus, ang priesthood niya under Melchizedek, hindi under Levitical. Maliwanag na. Pag ang priesthood ni Jesus ay Levitical, meron siyang right pumasok sa temple. Kaya nakakapasok si Jesus sa temple dahil ino-overpower niya yung system. Sabi niya, I am. Pagka nagsalita siyang I am, inaalis niya na yung mga restriction ng Old Testament at ina-affirm niya na ako yung I am. Old Testament. Hindi niya po kilala. Ako yung I am. Bago magkaroon ng Abraham, I am. Baktayin siya ng mga Hudyo. Makapapuntaan niyo si Sara mo. Eh, basta nauna ka pa kaya aming amang Abraham. Sabi ni Jesus, before Abraham was, I am. Yung word na
Anoki, yung I am, is a title of God. Siya lang pwedeng magsabi ng I am. Pero nung si Jesus nandito sa earth, kinlay niya yung title na yun. I am. Kanino niya attribute ang I am? Sa Diyos. E nung sinabi ni Jesus na I am, ano yung sabihin? Ako yung Diyos. Nandito na ako ngayon. Ako yun. Na hindi nakita ng mga Hudyo nang dumating si Jesus Christ sa earth, di ba? Sabi nila, ikaw nga yung anak ni Maria sa pangangalan niya. Kami mga hindi anak sa pangangalan niya. Meron kaming ama, si Amang Abraham. At aming teacher, si Moses. Hindi kami anak sa pangangalan niya. Imagine ang accusation ng mga Hudyo. Jesus? Si Jose nga, hindi mo tatay. Hindi nga natin alam kung sino nakabuntis kay Mary. Tayo alam natin, ano? Pero ang Diyos, sabi natin, alam. Parang nasalisihan ka yata sa nanay mo. Dahil hindi naman si Joseph ang nakaano sa'yo. Ang tatay mo, inangking ka lang ni Joseph. Kaya mga Hudyo sabi na, hindi kami anak! Sa pangangalan niyo. All of a sudden, itong si Jesus sabi niya, Jesus says, I am. Kaya gusto siyang patayin ng mga Hudyo because dahil ang title na I am ay inuukol lang sa Diyos. At the top is the river. I am. Mga kapatid, itong temple worship na ito, yung temple latter house ay greater siya kaysa sa former house. Dahil ang temple ni Solomon, hindi na pasyalan ng Messiah. Sino si Messiah na pumasyal sa latter house? Si Jesus. Kaya ang the greatest of all temple ay hindi first temple ni King Solomon, although overlaid siya ng gold. Hindi din yung temple na pinangunahan ng rebuild ni na Zerubbabel. Kundi yung temple ni Haring Herodes. Dahil doon sa vicinity na yun, ay nakapunta si Jesus. Na, gusto ko basahin natin yung mga ilang verses na ito. Hindi pala na ito. 1, 2, 3, go. Ngunit dumating na si Kristo na pumasok siya sa mismo kakila sa anak na tolda na hindi Nasaan yung tolda? Nasaan ang tolda? Nasaan? Ang tolda ay nasa langit kasi toldang hindi God. 12. 1, 2. Ang English niya ay Holy of Holies. Holy of Holies. Tapos, anong sabi niya? Okay. Nice, nice. Tapos, pag-makita na kanyang dugo, tayo'y kulang yung sa bulan. Pero gusto, eternal. Diba? Eternal redemption. Ibig sabihin, yung ang pagbayad ng kasalanan natin nung nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap, ay kanyang dugo ni Jesus, no? Ibig sabihin, nandito ka ngayon, ano? Ang naghugas ng kasalanan mo ay, ano? Dugo ni Jesus. Eh yung sa future, yung di ba magkakasala ka pa rin, ano? Anong pang bayad? Ibig sabihin, hindi mo mamamatay si Jesus again, para babayaran nyo, ano? Isa lang yung bayad. Once and
for all. Let's say it again. Once and for all. Once on the cross and for all times. Past, present, and future. Dinidebate ko yung mga kaibigan ko noon na sabi ko, paano mapatawad ng Diyos yung kasalanan hindi ko pa nagawa? Gagawin ko pala. Ang point noon, hindi yung kagandahang loob ko ang magpapatawad ng kasalanan ko. Anong magpapatawad? Kaya ibig sabihin, yung nakaraang kasalanan ko, yung present na ginagawa ko, at yung future pa, naman sana, no? Pero, malaki ba ang tendency sa future kung kakasala pa rin ako? Yes. Yes. Ikaw? Yes. Ano piling mo? Ako lang, no? Tayo lahat kapatid, habang nandito ka sa flesh, may tendency ka to sin. Nobody is exempted. Sabi mo, kahit diba? Hindi ibig sabihin nun na merong spiritual authority or dinigyan na ginawag ng Diyos magpastor. Ay wala nang propensity to sin. Meron ka din. Kaya merong blood of Jesus. Dahil alam ng Diyos, habang nandito ka sa flesh, hindi mo perfect yun. Alam niyo kung sino mga naka-perfect na? Diba, nasa langit na. Alam mo, hindi na sila magkasala. No? Bakit kaya? Nasa langit pa sila paano magkakasala? Tapos yung laman na magkakasala dapat, yung mata na makakatingin ng masasama, ay hindi na makakita. Dahil latob na. Nasa higaan na at inuukod na lahat. Alam niyo ba pag namatay ang tao, nag-start na kaagad ang decay. Saan nag-umpisa ang decay? Ha? Sa tiyan. Naging large intestine. Nandun nakatira yung mga hindi naalis ng kumbatrin. Mahilig pa naman tayo sa hindi detox, no? Yung kinakain natin na yung mga baboy, no? Punong-puno yan ng mga... Yung ano natin, tinitirhan talaga yan ng ano? Tinitirhan yan ng mga uod. Alam mo yung large intestine? Maniwala kayo sa inyo. Yung large intestine, may nakakakapit doon sa mga uod. Putik lahat yung kapatid. Gusto niyo buksan natin? Putik yan lahat kapatid. Kaya pagka pumunta ka ng bathroom, di ba? Grabe. Wow. Pati ikaw mapapasok ka sa sarili. Lumalabas, di ba? Imbalsamador. Inaalis talaga yun. Dahil yun yung nagpapabulo. Inaalis, tapos nilalagyan ng formalin. Formalin. Pinipreserve, no? Para, ano? Para may lamay at may sugal, no? Lalagyan nyo ng ano? Formalin. Lagi para ano? Di, alam ko nang namatay ang ano, lola ko. Ewan ko ba, sabi ng isang auntie ko, huwag mo ilibing si nanay. Tupunto ko kayo. Si lola ayaw yung punta. Nung ilibing na, huwag mo nang ilibing. Kaya kailangan padagdagan yung formalin. Lalagyan naman, lalagyan pa ko. Double murder. Lalagyan namin para mag-extend yung... para hindi yung gulo. Bakit pumunta doon? Pumunta ko doon ng kapatid. Dahil ang sabi ng binasa natin dito, yung aking kasalanan ay napatawad magpakailanman. Pag namatay na yung tao, graduate ka na. Alam mo kapatid, yung mga patay, hindi na sila natutukso.
ba? Napakapatay, hindi na natutukso. Kahit Ate Christina, maglabas ka ng ano, yung patay, hindi na siya titingin. Oo, yung patay. Pagpatay ka hindi na kinireact. Kahit pagsasamba yung patay. Hindi ka niya sasabunutan ka patay. Magtatanong siya ng sama ng loob. Sabunutan mo yung patay. Hindi siya magre-react. Napakabait niya. No? Alam mo na talagang nasa langit. Pero habang nandito ka sa flesh, kapatid, we have propensity to say, meron mga anak. At salamat na lang, meron tayong Jesus. Bakit dito walang amen? Buti na lang may Jesus, no? Sa kanta natin ay yung siya ang kordero ng Diyos. Nag-aalis ng lahat ng mga kasalanan. Di ba? Yun talaga ang trabaho ni Jesus. Nag-aalis ng kasalanan. Nag-aalis. At ang inaalisan niya, buhay patay. Buhay. Yung patay, hindi na. Nabubulok na yung katawan, hindi na siya magkakasala. Ito. Tuloy natin. Verse 13. 1, 2, 3, go. Ibig sabihin, dito tayo sa Old Testament, dahil kautusan di ba? Anong kailangan panglinis? Sisikan ng dugo ng kambing at toro. Ano ba? Alam niyo ba yung kuya? Batang baka, di ba? Yung amo daw ay kailangan din. Bisikan, bilang ng dugo. Gastos, no? Kambing at toro, tapos abo pa ng kuya. Ito sabihin ng abo ng kuya. Ililitsyon mong magiging dust yung kuya. Tapos yung abo niya, yun ang pangwisi. Anong mga wiwis ka? Tingnan natin, verse 14. 1, 2, 3, go. Kung dito sa lumang tipan, ang nililinisan ay yung mga objects na gagamitin sa temple. Di ba? Pero dito, sabi ng author ng Hebrews, ang nililinisan ng dugo ni Jesus ay puso't isipan. Di ba? Kasi di ba yun? Sabi niya sa pamamagitan ng Holy Spirit, sabi ng writer ng Hebrews, inilalim ni Kristo ang sarili niya bilang handog na kanino niya hinandog ng sarili niya? Sa Diyos, sa Father, di ba? Sa Father. Tapos ang dugo niya ang nililis sa ating puso, isipan. Alam niyo na ba yung difference ng puso at isipan? Yung puso at isipan ay isa, di ba? Isa ba? Ang puso at isipan ay nasa area ng soul. Dito yung puso, ay, hindi. Ang tawag dyan ay heart, yung isa sa Old Testament, heart, diba? Pero yung heart na yan is referring to the soul. Ano ba? Ang first part ng soul ay mind. Naman, may kakaalala ng isa. Utak, tapos puso nga yung soul na yan. Anong pangalawa? Emotion. Galing nga, parang hindi nag-trip ako. Diba? Emotion, feelings, diba? Utak, feelings, tapos ability to decide. Diba? Tatlo yan. Kaya ibig sabihin ng puso at isipan ay area ng soul. Soul pa rin. Bakit daw kailangan linisin ang puso at isipan? Para makakalimutan natin ang luwain at paglingkuran ang yung walang pambuluhan, ibig sabihin patay, gawain patay.
kasama ang Holy Spirit ay gawaing patay. Alam mo, lahat ng ginagawa mo na hindi mo ginagawa para sa Diyos ay gawaing patay. Yung gawaing buhay ay yung paglilingkod sa Diyos. Ano bang ginagawa mo na kasama mo ang Diyos ay gawaing buhay. Ano yan? 1, 2, 3, go! Kaya si Kristo ang ginawang pamagitan sa atin sa Diyos bago sa buhay. Kapagka sa pamagitan ng kanyang kalagayan, lubos niya ang matawag sa unang sunduan. Dahil dito, matatanggap ang mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala ng pinagpapala. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos ni Jesus ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Ito yung unang kasunduan. Ang tawag natin sa unang kasunduan ay Old Testament. Old Covenant, di ba? Lumang tipan. Lumang tipanan. Sabi ng verse natin, dahil dito, matatanggap na ng Diyos, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos, ang walang hanggang pagpapala. Palagay ninyo, ang walang hanggang pagpapala ay kailan? Buhay na walang Dito ang tinutukoy, itong dito sa lumang tipan, dahil sundan mo ito, para mapagpala ka, di ba? Itong characteristic na ang Diyos, nagbigay ng mga laws na hindi pwedeng matupad. Tapos pag di mo natupad, susumpain ka niya. Alam niyo ba, nagbigay ng Diyos ng mga utos sa lumang tipan, 613 to be exact, sabi ng mga Hudyo. Nagbigay siya ng mga utos na hindi mo kayang matupad, tapos parurusahan ka niya pag di mo nagawa. Okay to. Kakumtay, nandito pa ba kayo? Imagine, bibigyan ka ng Diyos ng mga utos, di mo kayang sundin, pag di mo nasunod, parurusahan ka niya. Tawag natin dyan, brutal. Di ba? Bibigyan ko niya yung utos, di mo matapal, tapos di mo nagawa, susumpay kita. Dahil ang utosan ay hindi pamamaraan para maabot ang Diyos. Pinapakita ng Diyos na walang makakasunod dito. Kaya meron tayong verse, di ba? All have seen and fall short of the glory of God, di ba? Bigyan kaya ka utosan, di mo matupad, tapos sumpal ka niya. Sama. Pero bakit niya pinakita yon? Bakit niya bibigyan ka niyang utos na hindi matupad? Para sasabihin mo, Diyos ko po, hindi ko yung masusunod. Hindi ko kaya sundin yan. Wala pang taong nakasunod ka, isa. Sino ang malapit na sa pinaka-perfect sa Old Testament na kilala niya? Na karakter? Wala. See? Palagay ko si Enoch din, dahil sabi ng Diyos. Palagay ko si Enoch, sina Joseph din ang nagsala. I'd like to sabihin niyo, palagay niyo tama ako pag sinabi kong lahat ng tao nagkasala. Oh. But, yung pagsunod ng mga utos ng Diyos, palagay niyo, may konting nakasunod. Palagay niyo, may konting nakasunod sa susunod. Ang sagot kapatid, wala. Ginawa ng Diyos na hindi mo talaga masunod yung kautusan para sabihin mo sa Diyos, Lord, hindi ko mo kaya yun. Wala mong makakasunod niya. At sabi niya, pag nakakita mo na yung sarili mo na hindi mo masunod, alam ka si Jesus. Alam mo? Kaya, tapos na yung old covenant. Meron na tayong new covenant. Yung new covenant, hindi ikaw ang gagawa. Sino gumawa? Si Jesus gumawa.
Tapos on top of that, binigay niya yung kanyang sariling buhay, kanyang sariling dugo, para pag nananampalataya ka sa Kanya, parang natupad mo na lahat. Salamat sa amin ni Ate Johnny. Di ba? Yung pagsampalataya mo kay Jesus, parang kinount na ng Diyos na parang Jesus na natupad mo na lahat. Alam mo ng Diyos, hindi mo kaya matupad, kaya nag-offer siya ng better option. Ang tawag sa better option ay New Covenant or Blood Covenant. At tignan niyo mga kapatid, walang hanggang pagpapala. Ang walang hanggang pagpapala ay wala sa earth. Ang English niya ay eternal blessing, eternal inheritance. Sa ibang sabi. Yung eternal blessing kapatid, wala sa earth. Di ba sa tabi mo, ang eternal blessing, wala sa earth. Kaya pag physical, hindi yan yung eternal blessing. Ang eternal blessing ay over and above this. At yun ang dapat pagsumikatan natin. Ang sabi ng Papa, yung bagay na hindi nakakita. Hindi yung mga bagay na nakakita, di ba? Tayo, di ba, kaya tayo nag-abroad dahil gusto natin ng mga bagay na nakakita. False or true? True. Pagka nagsabi kayong false, pwede na kayong mag-glide bukas. Di ba? Kaming mga normal na umaamin sa aming makamundong panaginip, ay dito muna kami. Pag kayo ang nasa isip niyo ay false, pwede na kayong mauna. No? Kami dito muna kami. Pero ang ibig sabihin, yung eternal blessing na yan ay hindi dito sa lupa. 16, 1, 2, 3, go. Diba? Kaya hindi mo papatunayan yung testamento ng lumang tipan dahil ang namamatay, mga hayop di ba? Hindi yung gumawa. Sa New Covenant, di ba si Jesus, in-establish niya yung New Covenant sa Laila Seder, di ba? Sa Last Supper niya. Sabi niya, this is the New Covenant in my blood. Sabi ni Jesus, di ba? Tapos, paano makapagtitiba yung Last Will and Testament? Walang Last Will and Testament ang nanay ko. Pero meron siya titulo doon sa Pangasinan, San Carlos City. 120 Rizal Avenue, San Carlos City, Pangasinan. Tapat ng Pangasinan Doctors. Ang value ng lupa ay 5 million na napakaliit. Dami ko ng pera ko bebenta. Ate kami ng pera. Sana hindi siya nalulok. Siya nga wala, yung mamatay ang nanay ko, habang buhay ang nanay ko, walang kwenta ang titulo. Lahat sila mayari? Nanay. Yeah. Nung namatay siya, ano ba sabi? Wow. Ang sabi ko, hindi ko na sinasabing, lupa ng nanay ko. Sabi ko, lupa ko! Daya, no? Dayapang na. Dati, hindi nung buhay pag nanay, lupa ng nanay ko. Nung kami nakatira sa lupa ng nanay ko, nung mamatay ang nanay ko, lupa ko! Ngayon, pagkasi nakausap ko si Emmanuel, lupa mo. Parang ano na, no? Parang palipat-lipat lang. Pero lupa niya, habang buhay ako, di ba ganun lang na? Ay tulad ito sa isang huling kasi Last Will and Testament na kailangan mapatunayan na ay na ang gumawa nito. Pag ang gumawa ay buhay pa, o yung nagmamay-ari buhay pa, walang kwenta. Ano nangyari sa New Covenant? Ang gumawa ng bagong tipan ay hindi, gumawa tapos namatay. Ano ibig sabihin na? Sagot
mana-mana na kailangan nyo pa ng, kasi tayo mga mayayaman na kailangan pa ng lawyer. Alam mo yun, bago mo matay, no? Papasa yung papos. may mga lawyer, di ba? Tatanungin nila yung may-ari ng properties, kanino ba ibibigay ito? Kanino ibibigay? Alam niyo ba yun? Di ba? May lawyer na tagagawa ng testament. Hindi ba pasa yung bato, no? Yung may kasulatan, ito dahil ito, mapagbigay itong si Madeline, bibigyan ko yan mas malaking parte. Ito ko report, 1/4 lang siya. Di ba? Ito very sweet itong anak ko ito. Ito mas malaki ang niya. Itong isa, kasi blood. Bibigyan ko ng konti. Ito, para sagot sa akin to, nung konti lang kanya. Ito si bubula ito si Alan, bibigyan ko tayo mas malaki. Di ba? At sinasabi yan, in the presence of Orik din, di ba? Meron talagang lawyer na sinusulat yung desires and wishes no? Gumawa ng Huling Testamento. At sino mag-i-enforce? Yung abogado. Kailan? Buti yung mga abogado hindi nagsisingit na bago mamatay. Yung lawyer ko din. Hindi kamatay siya, binabayaran. Habang buhay pa siya, no? Ang trabaho niya, binabayaran siya habang buhay pa siya. At binabayaran siya in advance na pagpatay na siya, ay pagpapatuloy niyo gagawin yung last will. Nandito pa ba kayo? Dahil walang bisa ito habang nabubuhay pa ang gumawa. Nagkakabisa lang isang testamento kapag namatay na ang gumawa. Hindi, 1, 2, 3, go. Kaya, anong unang tipan? Old Testament, Old Covenant. Ano yung Old Covenant? Susundin po ito. Bago ka pagpalain ng Diyos. Alam ang dinala ng Old Covenant? Sumpa sa tao. Hindi pinalaya ng Old Covenant ang tao sa kasalanan. Mga ilang tao lang ang nakarealize, hindi nila hindi nila makukumpleto yung kautusan ng Diyos, kaya kumapit sila sa biyaya ng Diyos. Ito ang pagkasabi niya, David. Sabi ni David, blessed is the man whose sins are forgiven, whose iniquities were not imputed unto him. Na-realize ni David na mayroong forgiveness of sin. At sa lumang tipan, paano nagkakaroon ng forgiveness of sin? Sa lumang tipan, wala pa eh. Yan yung kayo, di ba? Meron dalawang nagpipray sa temple. Sabi nung isa nasa harapan siya, malapit siya doon sa altar, di ba? Malapit siya dito. Sabi niya O Diyos, salamat ako at hindi ako magnanakaw, mga kalunya, hindi ako magkagancho. At meron siya tinitignan doon sa likod, na tulad ng taong yun. Kapag hindi niya, may nagpipray, salamat Diyos, at hindi ako magkagancho, mag-cheats, hindi ako kung nag-provide ng tithes, kung masunurin, sa mga high priests, mga priests, hindi katulad doon! Ganun ka din na mag-pray. Naglalapit ka sa Diyos. Salamat Diyos, kayo masunurin sa iyo. Hindi mo nyo sila kayo, galit sa gusto sa kanila. Ganyan ka din na mag-pray. Naglalapit ka sa Diyos. Hallelujah. Salamat. Ito kayo masunurin sa iyo. Meron ko muna doon. Nagpipray, no?
Alam mo, narinig kaya yung isang, narinig niya, di ba? Sabi ng lalaki, di ako ito, suwal ng lalaki niyo! May tinutukoy siyang tao. At dinig na dinig ng lalaki. Alam mo, dinadapo pa niya. Alam mo, sabi niya, Diyos, ako yung tinutukoy. At habang inaamin niya yung kasalanan niya, tinitignan yung pinapatay sa outer court, pinapatay ng breeze yung hayop, tapos dumadanak ng dugo. Sabi niya, Diyos, yun na lang yun na lang ang pambayan sa kasalanan ko, yun, namatay. Dahil sabi ng una doon, dahil ako yung tinutukoy ng lalaki. At sabi ni Jesus, sinong napatawad? Yung na dito, yung na doon. Yung nagdadabot ng, baby, ba't hindi mo katingin sa langit? Dahil sabi niya, ako yun. Pero alam mo, kapatid, sa totoo lang, yung lalaki dito, he's doing his best, no? Nakakasundan niyo. Binigay ng Diyos na kautusan, di ba? He's doing his best. Dapat palakpakan natin siya, no? Pero pinapalakpakan ni Jesus, nakadaan ng dibdib. Dahil sabi niya, Diyos, hindi ko pa yung ginagawa. Ako yung tinutukoy niya yung mga ngunod at magagatso. At hindi ko kayang sundin lahat ng sinusunod. Sinong napatawad? Yung nandito o yung nandito? Na-realize kasi ng taong yun na hindi ko kayang sundin lahat. Kailangan may mamatay para sa akin. Sinong namatay para sa lalaki yun? Hindi ta. Yung ayaw, di ba? Pero, sabi na, 19, 1, 2, 3, go. Sapagkat na, ano ang tawag natin ng aklat ng kautusan? Ano sa English ang aklat ng kautusan? Torah. Yung aklat ng kautusan ay Torah. Ang Torah kasi, ang daming uto. And as much as I love Old Testament, makapagod ang utos natin. Gusto yung kapatid na meron kayong relationship tapos puro utos, pero galit na galit sila ng design, puro utos mo. Dahil ang totoong relationship, give and take, di ba? Yan ang tama, di ba rin pagka sabihin ng melody, sas mo ka, ako walang tatalito. Buti na, mabait sister melody, ano? Kung hindi na, i-push na niya ako, ano? Mabait sister melody. Sabi niya siguro, sige, malapit naman mamatay ito, sige na, masansin natin. Para nagpatay, hindi masakit ang loob. Kaya, ano ang minisikan? Ano ang minamisik? Dugo ng At tubig, di ba? Ano ginamit na pang-bisik? Isopo, di ba? Hisa, di ba? Hisa. Yung hisa. Okay, 19, 20, 21, 2, 3, go. Ano ito? Alam mo, ang nakita ko dyan sa verse 20, at ipinatutupad. Ano yung sabihin ng ipinatutupad? Utos, di ba? Gusto ko lang sabihin kapatid na walang maliligtas sa pagtupad ng utos. Alam niyo na ba yan?
Pagkakala niyo yung maliligtas kayo dahil sa pagsunod sa kautusan, di dapat yung mga medyo, di ba? Hindi ka dapat ang pupunta ng langit. Dahil sulang na, pag may kaya yung short na nakaganyan kaya sila. Ako kaya hindi. Talagang lalaki ako ng mata. Ayaw na tumingin? Oo, kita ko kayo. Kita ko kaya. Nagkukulong silang mata. Ako pa din, nagkukulong. Tingnan ako talaga. Ano kaya na ito? Gusto sinasabi ko pa sa uy, alam mo, nakita ko yung Okay. Itong kasunduan na ito, ibinigay, pero ipinapatupad sa inyo ng Diyos. May pinapatupad ang Diyos. Again, pwede bang i-obey yung pinapatupad? Ito. Kaya ba ng tao, natuparin yung pinapatupad? Kung kaya na kapatid, baka mag-covenant na lang kayo, mag-conjure na lang kayo. Kami, mga hindi namin kaya, dito kami sa kabila. Sa New Covenant. Sa New Covenant kasi, namatay si Jesus, parang hindi na ako magpapapagod dyan. Nung namatay si Jesus at pumasok ang Holy Spirit sa loob ko, hindi mo na ako utusang huwag pumatay. Hindi mo na ako utusang magmangalun niya. Hindi mo na ako utusan ng nung pumasok yung Holy Spirit sa loob ko. Iba na ang aking pag-iisip. Hindi nakatulog dati. Kailangan ko ganito. Ngayon, sumusunod na ako. Hindi dahil para mapalugod ang Diyos. Sumusunod na ako dahil sa sukdulang biyaya mo. Hindi na kapatid yung dahil gusto kong magpa-impress sa Diyos. Dahil pinuno ng Diyos yung ng grace and mercy yung heart ko. Wala akong ibang response kundi to love Him back. Nasabi ko naman sa iya na maraming mga pastor kapatid, napilitan ng mga pastor. Gusto mo akong sabihin ng kapatid, marami kong kakilala ng mga pastor, ayaw talaga ng mga pastor. Natatakot lang silang matulad kay Jonah. Kapag hindi sila sumunod, hindi na sila iluluwa ng isda. Mamamatay na sila sa loob. Natatakot sila. Kaya, nung nasa delikado rin sila, na-realize na nilang, ang Diyos, mapatay mo pag hindi ako sumunod. Kumanta na sila ng, I surrender all. Kapatid, hindi ako gano'n. Hindi ako gano'n. Wala akong lumunok sa akin na malaking isda. Alam mo anong lumunok sa akin? Grabing biyaya. Grabing kasalanan ko. Hinag pa rin ako ng Diyos. Grabing pagkukulang ko. Tinanggap pa rin niya ako. Sabi ko, ito ang Diyos na paglilingkuran ko. Kahit ang kamatay ko. Hindi dahil ako'y pinili. Na natatakot ako. Pagkatayin ng Diyos. Mag-serve na lang ako, Diyos. Parang awa mo na, Diyos. Huwag mo kong patayin. Di ako ganun kapatid. Naranasan ko yung power ng grace ng Diyos. Sabi ko, kung ganitong Diyos ito ang talagang ilalab ko talaga siya. Pag naranasan mo yung totoong grace ng Diyos na nag-uumapaw, sasabihin mo sa Diyos, Diyos, grabing bait. Kahit na itong kukunting buhay na lang ito, ibibigay ko na lang sa iyo. Di ba yung mga taong nasa pa rin, yung pagsunod nila ay Old Testament style pa din. Natatakot sa Diyos, yun sumusunod. Kapag yun ang basis mo, malamang lamang, pag nawala na yung takot, pag nasusunod sa Diyos. Ito ang natagbo ako, pag naranasan mo yung na ang prayer ko, ngayong gabi mga kapatid,
ma-experience mo talaga kung ano ibig sabihin ng love of the Father. Kung ano talaga yung ibig sabihin ng abundant grace. Kung ano talaga yung mercy, yung chesed na sinasabi ng ano. Maranasan mo talaga ng 100%. Alam mo, pag naranasan mo, hindi ka na itutulak. Hindi ka na i-remind. Excited ka pumunta sa Diyos. Ibigay lahat para sa Diyos. Bakit? Naranasan mo 100%. Naranasan mo ba? Alagay ka, naranasan mo, ano? Kasi alas 11 na, dito ka pa rin. 11:10 na, dito ka pa rin. Ha? Extreme ka, ano? Extreme ka. Extreme ka, o hinila ka ng isang extreme. No? Either or. Ang ibig sabihin ng kapatid, pag hindi mo naranasan yung grace na yan, nasa loob pa rin. Verse 21, 1, 2, 3, go! Pansin niyo ba, ang ginagamit ng Hebrews ay hindi nga temple ni Solomon eh. Ang tinitrace back niya pa sa tabernacle in the wilderness ni Moses. Ang tawag niya doon, ang tawag natin doon, Samuel ay tent of meeting, di ba? Yung tent of meeting noong kapatid, ay wala pang division, nandun lang yung Ark of the Covenant, tent lang yung Ark of the Covenant sa loob. Hindi pa parang, hindi pa nila na-conceptualize yung sinasabi ng Diyos sa Torah na kailangan may mga ganyan. Yung tent na yon dati, yung tolda lang na nandun yung Ark of the Covenant. Wala po silang system na animal sacrifice. Yung, di ba sa temple, meron ng ang ganda-ganda na ng format, di ba? May outer court, may holy place, tapos may holy of holies. Diba? Pinapakita yung degrees. Diba? Ito na tayo sa 21. 1, 2, 3, go. 22. Sa lupang tipan, walang forgiveness of sins pagka walang pinatay o pinadugong hayop. Ang point doon sa pagpatay ng hayop ay hindi para nagkaroon ng barbecue, no? Ang point ng pagpatay sa hayop ay shedding. Yung tinatawag natin pagka-share. Alam niyo yung pagka-share? Sabi ng yung mga nagpakatay na Hudyo, meron talagang style silang dapat hindi sasaktan ng hayop, no? Meron silang style na yung isang ganyan mo lang, dudugura ka agad yung hayop, tapos madidrain ka agad yung yung dapat may bait para hindi mahirapan, diretsong mamatay yung hayop. Sa lumang tipan, dapat may dugo para may forgiveness of sins. Sa bagong tipan, gano'n di ba? Oo, meron. Pero hindi katulad dito sa lumang tipan, ulit, 3 times in a day magpapatay ng hayop. Tapos, meron pang Yom Kippur na para naman sa Ark of the Covenant, di ba? Puro very bloody ang temple. Kaya kailangan hugas ng hugas dahil pag dugo ng dugo, di ba? Hindi magandang amoy doon sa outer court. Kailangan malinis na malinis yung mga priests. Kaya kailangan daming seremonya. Hugas, niligo. May damit na pang ibabaw. Daming damit, no? Dami nilang mga... Dahil pinaprotect ng Diyos yung... I think, yung physical, di ba? Mga dugo, baka nandun yung mga mikrobyo, dapat malinis, di ba? Or, health-wise, tapos, ceremonial, dapat kitang-kita ng mga tao na nakaputi yung mga priests na nag-serve. Pero dito sa lumang tipan, dugo ng hayop. Dito sa bagong tipan, ni Jesus. At ito ang maganda dito dati, nakadepende ka sa priest na papatay ng offering. Dito, nakadepende ka sa high priest na ang sarili niya, ang kanyang inalay, ang sa kanyang sariling tugo, ang
Nasundan niyo ba mga kapatid? Nagkaiba talaga itong lumang tipan sa bagong tipan. Sa bagong tipan, sa lumang tipan, ang tao nagsusumikap umakyat sa hagdanan para makaabot sa Diyos. Naabot niya ba Diyos? Sa bagong tipan, ang Diyos bumaba sa katauhan ni Kristo Jesus para tayo mapatawad sa alam mo, ito sa mga promise na. At ito na ang ano. Ito na kailangan mo masabi ito. Kasi hindi dapat lang sa worship. Ang sabi ng Book of Hebrews, binuksan yung dugo ni Jesus daw. Inalis niya yung tabing. Meron pong ilang tabing. Ang unang tabing, di ba, meron yung outer court, tapos may unang tabing dito bago pumasok sa Holy of Holies. Sana pumunta na kayo sa Timna Park. May unang tabing na nag-cover, nag-differentiate sa outer court, sa Holy Place. May second tabing. Anong second tabing? Veil. Ano pangalan mo? Kurtina. May kurtinang nagdi-divide sa outer court, tsaka Holy Place. At saka meron din kurtinang nagdi-divide sa Holy Place at sa Holy with dalawang kurtina. Veil ang tawag sa. Di kurtina dahil kurtina madaling ganyan. Mabibigat yun. Hindi yun basta-basta kurtina. Mabibigat yung mga kurtina. Nang namatay si Jesus. Alam mo yung nangyari sa kurtina? Napuli. Mula sa Taas. taas pababa. Pag tao, baba, pataas na. Taas, pababa. Ibig sabihin, may nagpunit. Ang sabi ng Book of Hebrews, nung namatay si Jesus Christ sa cross, the veil was torn into two. At he was referring to the first veil and second veil. Ano yung sabihin nun? Tayo lahat may direct access. Dati, marami ka pong sinuman niya bago di ka pumunta sa uling bonus rin. Bakit? Una, hindi ka udyo. Pangalawa, hindi ka librita. Ngayon, sabi ng Book of Hebrews, inalis na yung tabing. Ano ibig sabihin mo? Pwede ka nang pumasok. Nakatarin na ba kayo pumasok? Alam mo, every time na sasabihin mo sa loob mo, Father, nabubuksan yung tabing, no? Bukas na yung tabing, tapos nandun pa na sa loob. Imagine, hindi ka na, wala ka nang papatay yung hayop. Pag sinabi mo, Father, in Jesus' name, nandun ka agad sa ulo. Ang maganda mo ngayon, ang Holy Holies mo, ay hindi gawa sa kamay ng tao. Ibig sabihin, pag sinabi mo, Father, in Jesus' name, saan ka pumapasok? Sa Holy of Holies, sa kalangitan. Nagkakaroon, kapatid, ng divine transaction. Nasa lupa ka, pumapasok ka sa Holy of Holies na ito. Hindi mo ba yun? Nasa earth ka, ang access mo, langit. Pwede ba na mangyari yun? Ito ang pagkasabi ni Apostle Pablo. He has taken us and He has seated us in the heavenly places with Christ Jesus. Na hindi ka na pala tagalupa. Sabi mo, sabi ko, hindi ka na tagalupa. Pag sinabi mo, Father, in Jesus' name, nasa akin po yung sa kautaan. Meron kang access. Di ba, hindi ka na hindi ka na, di ba, ang akala natin, paparasahan mo pa yung sarili mo, ano? Mote, ng mahaba, basta ng 5 chapter sa day, no? Di ba? Kala mo, kailangan mahirapan mo ba ang sarili mo? Mag-fasting, no? Di ba nakakabukas ng day?
Yung pagbabasa ng Bible, 50 chapters, pagpipray ng isang oras, pakikinig ng pagkanta ng praise and worship ng 2 oras, yung mga nakakabukas ng faith. Ano ba bukas? Ano ba bukas? The blood of... Yung blood ni Jesus, yun ang nagbibigay sa inyo ng access. At nagkakaroon ng divine transaction. Sabi mo, Abba, Father, in Jesus' name, bigla ka kapatid na nandoon. Ang transaction mo, hindi ka nakikipag-usap sa dyan, sa ceiling, hindi ka nakikipag-usap sa sky. Pag sinabi mo, Father, in Jesus' name, ang sabi ng Father, bigla siya nakatitig sa'yo, ano? Di ba, akala kasi natin, dapat may 50 Ave Maria, 100 Ave Maria. Yung mga iba na nagpapaano pa, kasi kulang kasi yung ginawa ni Jesus, matagdagan ko para matulungan ko si Jesus sa ginawa niya. Alam mo ba ang tawag doon? Blasphemy. Tapos na yung ginawa niya, tapos tutulungan mo siya. Ayaw niyang pumapatulong. Dahil ayaw niya nang hindi, bukas na yung tabi ngayon. At kung minsan, yung mga kiniklaim natin sa Diyos ay hindi natin makuha. Dahil ang tingin mo, makikita ka pa rin sa hagdanan bago mo makuha yung langit. Ito ang katotohanan. Bumaba ang langit at in-offer yung kanyang dugo para tayo makapasok sa langit. Alam mo kung nasaan yung lahat ng hinihingi mo sa Diyos? Wala sa lupa. Nasa langit. Lahat ng pre-request mo, hindi magmamanifest sa earth pag hindi mo nahawakan sa langit. Kaya kailangan pa magkaroon ng faith. Paano ka magkakaroon ng faith? I-major mo yung cross. Pag hindi mo naintindihan kung anong ibig sabihin ng cross sa buhay mo, hindi ka makahawak ng mga bagay na panlangit. Dito ka lang sa lupa. Meron kapatid, susi. Ang susi. Ang prayer ko, mabuksan yung isip natin at tignan natin kung anong ginawa ng cross sa buhay natin. Ano bang ginagawa ng cross? Ano bang ginagawa ng blood ni Jesus? Kasi dahil ang prayer natin kasi parang, oh, covenant. Akang umaakyat, no? Dito kapatid, sa bagong covenant, ang tawag ni Jesus. The veil was torn, ang tawag ni Jesus kapatid. Sabihin mo sa tabi mo. Sige. Sige na, sabihin mo sa tabi mo. Sige ba, sa tabila. Palapitin mo, open. Anong sinabi mo? Anong ibig sabihin nun? Pag sinabi mo, Father, in Jesus' name, ano